inyong logo, sariling logo, na base kunyari dun sa business ninyo. Mag-isip kunyari kayo ng business. Kunyari ay dun sa akin, computer shop. So, ang title ng business ko ay kunyari, Beng Computer Shop. Then, yung the address kung saan located yung business ninyo. Then, yung contact number, pwede nyo ilagay yung email ad or yung Facebook page, mga ganon. Yung account sa Twitter account, so something like that. So, kung saan kayo makukontak. So, pwede nyo idagdag doon sa inyong logo. Then, again, hindi po pwede na yung logo ay ginawa using Photoshop. Ganun ha. Na as in, yung buong logo ay ginawa sa Photoshop. Bawal po yun. Kasi, gagawa po kayo ng logo based doon po sa Microsoft Excel. So, pwede lang kayong, kunyari, wala kayong nakita pictures na pwede nyo i-download from the internet, pwede mag-download ng mga images from the internet. So, kung gusto nyo personalize yung inyong logo, pwede pong kunyari yung mga pictures na i-insert ninyo, pwedeng gawin nyo sa Photoshop. Yung mga pictures lang, pero yung logo mismo, gagawin sa Excel. So, ano yung sinasabi ko mga picture? Yan yung mga picture na yan. Gusto nyo personalize, gusto nyo gawin yan sa sarili ninyo using a Photoshop, so something like that, pwede yan. Pero, isa-isa pa rin. Ikukuntay nyo pa rin. Ilalagay nyo pa rin doon sa create po ninyo logo. Or i-insert nyo po siya sa create nyo logo, rather. So, for example here, ang gagawin nyo po for the title ay you need to go to insert tab. Pero lang yan. Nawala. Na feeling nyo ay maganda at nababagay sa inyong yung name ng inyong business. Then, pwede nyo rin pong palitan sa shape yung fill color niya. Diba? Pwede kayo maglagay ng fill color o yung text fill na lang. Yung text fill, pwede natin palitan. Okay, so kunyari yan. Yan na lang. Ganyan yung gusto nyo. Then, after nun, mag-insert po kayo ng text box. So, paano ang pag-insert ng text box? So, again, punta lang kayo sa insert. Tapos, on the text group, ayan, diba, nandiyan yung word art, nandiyan yung signature object, text box. So, click nyo itong text box. Then, pag click nyo po yung text box, i-undo ko ha, kasi makakonfuse kayo. So, pag click nyo yung text box, ito, mag-change yung shape ng mouse ninyo. Ida-drag nyo lang. Yan. Tapos din nyo i-type yung address. Yan, saan located yung inyong business. 12E Jacinto Street. So, ganyan kunyari. Then, pwede rin naman po na ilagay po nyo yung inyong cellphone numbers, or contact number. Pwede yun. Contact number or FB page, diba? So, pwedeng ganon. Or
yung Yahoo page, or email ad or Gmail ad. So, bahala po kayo kung ano yung gusto nyo ilagay dyan. Then, kapag nalagyan nyo na po siya, pwede pong baguhin nyo rin po uli yung font. So, yung medyo makikita. Ayan. Then, pwede nyo baguhin yung color, so on and so forth. Then, since meron siyang shading, may background siya, di ba? Lagay nyo ngayon sa shade fill, i-no fill po ninyo, ha? No fill para makikita pa rin yung likuran po niya. Then, kapag meron na po kayong name ng business as well as the address, ang next thing na gawin nyo ay lagyan nyo po na mag-insert po kayo ng shape, ha? Maglagay ng shape. Kaya, ayan ang gusto ng shape. Bahala po kayo mag-design. Kayo po ang mag-design ng PPT o ng inyong logo. Then, ayoko ng may line. So, no outline. Then, para makita po yung text natin sa harapan, i-send nyo po siya backward. Send nyo po siya backward. Hindi maganda yung color natin. Ayan. Tapos, kung gusto niyo pa po mag-insert ng shape para pagandahin pa, bahala po kayo. Pumili na lang po kayo. Mga available na shape or pwede rin po kayong mag-download from the internet na mga gagamitin po siya. Ayan. Tapos send to back po. Masyadong na-send to back. Backward lang. Ganyan na lang. Okay, tapos maglagay po kayo ng mga object. At least ng object na related po dun sa business ninyo. So, kunyari, ayan, copy, paste, kakopy ko siya, lagay ko siya kunyari dito. Then, isa-send to back ko siya. Send to back. Nakita pa rin. Ito kunyari, maglalagay ako. Pwede po pwede po kayo pala mag-search sa internet ng mga pictures na pwede nyo gamitin. Ito ba ako? Tapos, send to front to push or forward. Ayan. Bahala po kayo mag-design. Then, kapag nakapag-design na po kayo, ang pangit ng color natin. Tanggalan natin siya ng shadow. Pangit ng shadow. Yung shadow. Text ay walang shadow. Ano na siya ng shadow? Feel ko ay parang hindi contrast. So, kunyari, ganyan na. Then, i-combine po ninyo, ha? Alam nyo na naman yung pag-group. So, select the first object, tapos yung next object. Select nyo lang. Tapos itong other object na to, tapos itong object na to. Tapos, format, tapos group.
So kapag ganyan po ang nangyari, hindi siya nasama sa group. So, shift muna ako, isa-send ko siya forward. Okay. Then, highlight ulit dun sa ibang object na group na, then i-group. So, ayan. Nakapag minove din natin, again, sabay-sabay sila nasa taas. Okay? So, i-group niyo po. So, yung for the logo, hindi po pwede naman na kalahati ng bond paper ay logo niyo lang, ha? So, liitan niyo po, ha? Liitan yung logo. Siguro hanggang 7 lang yung, hanggang row 7 lang yung laki po ng logo ninyo. Then, the word payroll, naka-merge from B to P. Then, yung month, for the month of May 1 to 31, naka-merge din po from B to P. Then, to yung number, naka-merge yung number pababa. Yung name of employee naman, merge din pababa. Then, rate per hour, alam nyo na naman to, di ba? Nagawa na natin yung kung paano natin ibababa yung next text o next line. So, you will be using the wrap text, ha? Ira-wrap text po ito, ha? Naka-wrap text. Kasi kung di naka-wrap text, ganyan, di ba? So, you need to select the wrap text para bumaba po siya. Then, ito naman ay ang merging naman niya ay from K12 to K12 to N. Then, sa baba, ayan na. Huwag niyo pong i-merge. Then, total deduction, naka-merge po siya. O12 to O13. Same with the net pay, naka-merge po siya. P12 to P13. Then, pansinin ninyo, yung data nyo ay hindi naka-alphabet, diba? O, hindi po siya naka-sort. So, you need to sort, ha? So, paano pag-sort? I-highlight mo na lahat ng data. Then, kapag na-highlight na, except for the total, huwag mo isama yung yung pangalan lang hanggang dun sa kung saan yung meron silang data. Then, kapag na-highlight na, activated po yung home tab. Naka-filter. So, sort po yan. Click nyo yung sort. In ascending form po tayo. Ascending is from A to Z, 0 to 9. Descending naman yung kabaliktaran, ha? Tandaan nyo po yan. Baka isama ko sa exam. Yung two types of sorting, we have the ascending and descending. Then, pag descending, yan yung kabaliktaran. Z to A, 9 to 0. Okay, so i-click po natin yung sort A to Z. Since na-highlight na natin yan, madali na mag-sort yan kasi lahat move niya na kasi highlighted siya. Then, ayan na po. So, pag click natin yung sort, ayan na, nauna na yung letter A. Si Abante Joshua na. The same thing, mag-move din yung data niyan kasi highlighted natin sila lahat. Okay? Now, to get the salary, how to get the salary, you need to multiply yung days, multiply by rate. Okay, multiply nyo po yan. Days, multiply by rate. Now, for the rate, you can change the rate, ha? Is dun sa existing rate natin ngayon. Yung salary rate, ha? Per day. So, kung magkano man yun, lagay po ninyo. Then, again, ito yung number of days niya na pinasok niya. Si-multiply nyo to get the salary. Then, yung OT ay given yan, ha? Given po yung OT. Kunyari, OT siya for 7 hours. May OT siya na 7 hours per month. May nakakuha siya ng 7 hours na OT sa isang buwan. We have also the night, something like that. Then, to compute for the rate per hour, ito po yung rate per hour. Daily rate, so ito po yun, yung daily rate natin, i-divide by 8 hours. Divide natin yung daily rate sa 8 hours. Then, i-multiply natin by 130%. Sa OT naman, OT pay, so dito po yun, ang formula natin ay OTR. Ito
po yun. So, OTR natin, i-multiply naman natin dito. Sasagot natin sa rate per hour. Kung magkano yung rate per hour natin. And yun na, we have now the OT pay. Then for the gross salary, i-add nyo lang po yung salary plus the OT pay to get the gross salary. Now for the deduction, pwede nyo po rin baguhin to ha, yung data for the deduction. Bahala po kayo. Sample ko lang po ito. So first you need to total. So kunin muna natin yung total niyan. So highlight natin lahat ng data, including doon sa space kung saan i-reflect yung sagot. Then built-in function lang tayo. Sum lang naman yan, diba? Then you add also the Philippine currency symbol. Dapat may Philippine currency symbol yan. Okay, so ganon. Then for the net pay, to get the net pay, you need to add, minus the gross salary minus deduction para makuha yung net pay. Then ano nyo na rin po ito? I-autosum nyo na rin, ha? Kunin nyo na rin yung autosum nyo. So highlight lang lahat, tapos click this one to get the autosum. Okay? So, yun naman po yung gagawin po natin. Then, lagyan nyo na po submitted by. Tapos, ito sa baba, submitted by, submitted to. Sa akin to ha, submitted to. Tapos, i-design nyo na lang din po yan. Lagyan nyo na lang din po ng mga i-fill nyo po. Bahala na po kayong mag-fill. Pagandahin nyo na lang po siya. Okay? So, may katanungan pa po ba pertaining dito sa activity na to? Pang-ilan na to? Pang-ilan na, Miss Palacio? So, nag-discuss na natin. Isa na to. Bali, dalawa yung activity dito ha. Dalawa. Sa graph. Tapos, payroll with logo. O bakit mo nasabi? Isa ko na lang pala to. Isang file name ko na lang to. Pero dalawa yung isasubmit nyo ha. Yung ito turn in nyo po ay dalawa. So, ang file name niya ay Merit Scholar. Pero ang laman po ng pag tinurn in nyo ay yung ito, yung graph. At itong with chart. Okay? So, yung dalawang yan, kailangan ko po ng PDF para ma-check ko kung pasok ba siya sa isang pahina na ginawa nyo, ha? Yung dalawang to, kailangan ko ng PDF. Ayan, saka ito. So, i-save nyo po sa PDF. Then, the other one ay yung ito sa dalawa na yun, di ba? Dalawa at tatlo. So, 5 na. May 5 na kayong gagawin. Another one, ayun na lang muna. Yung iba na lang ay next meeting na.